Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong DJ Love na laging nagpapaalalang masarap mabuhay kung punong-puno ng pagmamahal. Masaktan ka man, mabigo ka man, patuloy ka pa rin babangon, lalaban para sa pagmamahal. At sa mga bago pa lang po sa channel na ito, please do subscribe dyan sa baba. At saka paka-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga kwentong ating i-upload dito. Magandang araw sa inyong lahat. At ang kwentong inyong mapakikinggan ngayon ay isa na namang kwento ng tunay na buhay at tunay na karanasan ng ating letter sender. Ito ay isang kwento ng pagiging matatag at pagmamahal. Pagmamahal na halos ibinigay mo na ang lahat at nakalimutan mo na ring mahalin ang sarili mo. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong Tijila. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Emma. 32 at isang single mom. Proud po ako doon. Laking probinsya po ako sa Mindanao. At nakita ko po pala ang Facebook page mo dahil isinare ito ng isa sa mga kaibigan ko sa Facebook. At syempre, pinuntahan ko po yung YouTube channel mo at napanood ko na rin at napakinggan ang mga kwentong nandun. Gusto ko lamang pong i-share din ang kwento ko. Hindi naman po ako nandito para husgahan or para ma-judge. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung naging karanasan ko na minsan sa buhay ko ay nakalimutan ko na rin ang mahalin ang sarili ko. Hindi naman po ito masyadong secret dahil alam naman po ito ng mga tao sa amin. Tubong Mindanao po ako at hindi ko rin naman po masasabing mayaman kami at hindi ko rin naman po masasabing mahirap kami. Kumbaga nasa estado lang kami ng sakto-sakto lang. To make the story short, nung nag-college ako, magka-college ako, nagdesisyon akong mag-aral sa Maynila. Kasi syempre gusto kong ma-experience ang Maynila. At naiinggit din ako sa mga pinsan ko na nandun, nag-aaral sa isang magandang paralan. Since hindi naman po masyadong kapos dahil isang anak lang po ako, pumayag din po sila mama at papa kahit nalabag sa loob nila. Fast forward po. Nagsimula na ako mag-aral at marami akong nakilala at naging mga kaibigan ko na rin. Hanggang sa mga best friend ng mga cousins ko ay nagiging best friend ko na rin. Meron pinakilala sa akin ang cousin kong lalaki na best friend niya, gwapo siya, mabait at matalino. Parati siyang nasa bahay namin ng pinsan ko at lagi naman silang nagja-jamming, basketball at kung ano-ano pa. Una ko pa lamang po siyang nakita, alam kong gusto ko na siya. Naging close kami at yung close namin na parang kami na pero walang label. Pero hindi po siguro kami kasi malandi lang po siguro talaga ako. Lumipas pa ang mga taon at nasa third year college na ako. Isang araw nakatambay kami sa labas ng bahay ng tita ko, dumating si Greg. Si Greg po ang lalaking best friend ng cousin ko. Ilan araw din siyang di nagpunta, kaya dahil close na rin naman na kami, na-miss ko siya. Totoo po. Napayakap ako sa kanya. Sabi ko, "Uy, na-miss kita. Saan ka ba nagpupunta at ano ba pinagkakaabalahan mo? Bakit hindi ka na dumadalaw dito?" Sabi niya, wala, na busy lang daw siya sa school. Siyempre ako naman, panay tapit-tapik ko sa kanya, panay yakap-yakap ko, kasi nga, nasanay ako makipagkulitan sa kanya. Pero nararamdaman ko na parang umiiwas si Greg sa akin. Kaya bumalik ako sa pag-upo. Nang maya-maya may lumapit na 3 babae, tapos tinawag siya ng isa
Sabi niya, babe, tara na, aabutan tayo ng dilim. Napalingon kaming lahat, pati mga pinsan ko, kung saan may tumatawag sa kanya. Tapos doon pa lang siya tumayo at ipinakilala niya sa amin si Liz. Guys, ito nga pala si Liz, GF ko. Bigla akong natameme na parang napahiya. Habang naghihiyawan ng mga pinsan ko, ako tahimik lang sa sulok. Nasaktan po ako kahit wala naman po talagang kami. Lumipas ang mga linggo at minsan na lang makipag-usap sa akin si Greg. Kasi nga daw nagsiselos sa kanya yung jowa niya. Kaya umiiwas siya sa akin. Which is nasasaktan po ako kasi sobrang close po namin. At sabi ko, ganun niya talaga siguro kamahal ang girlfriend niya kasi kahit ako, iniiwasan niya na. Nasasaktan ako kasi wala na yung dating kaibigan ko, nakakulitan ko. Ang dating closeness namin, hanggang high, hanggang hilo na lang kami. Hanggang dumating na ang araw ng graduation ko na. Lahat masaya. Nandun sila mama, papa, sa wakas na rin. Ay natapos ko na. At makakapagpahinga na rin ako. Kasi sabi ko, after ng graduation ko, magpapahinga muna ako sa amin. Sa Mindanao. Para na rin makapagpahinga ang utak ko, pati na rin ang puso ko. Kasi sa totoo lang, broken hearted po ako kahit wala naman akong jowa. Di pa po ako nakakamove on. Dumating mga friends ng cousins ko nung gabing yon, kasama na rin si Greg. Pero that time, di niya kasama ang GF niya. Lagi silang magkasama ng girlfriend niya kahit saan. Pero nung gabing yon, wala yung girlfriend niya. Tinanong siya ng mga pinsan ko kung nasaan si Liz. Pero wala lang siyang imik. Lumalaklak lang siya ng alak. Hanggang sa nakita ko siyang lasing na at umiiyak. Inaalo ng mga pinsan ko. Naghiwalay na daw sila kasi nakahanap daw ng bagong jowa ang girlfriend niya. Nawa ko sa kanya, pero may kirot sa puso ko. Masakit kasi nakikita ko siyang nalulungkot dahil sa sobrang pagmamahal niya sa ex niya. Lumapit ako at inalo ko siya. Pinatulog namin siya sa loob ng bahay kasi di na pwedeng umuwi kasi lasing na siya. Kinabukasan, excited ako. Maga akong nagising at nagluto ng almusal para makapag-almusal sila mama at papa dahil babalik na sila sa probinsya. Nagising na silang lahat. Nagkikwentuhan kami sa mga nangyari nung gabi. Panay ang hingi niya ng sorry, panay ang sabi niya ng sorry dahil sa ginawa niya, nakakahiya. Pinagtatawanan lang siya ng mga pinsan ko. Nagpa siya nang umalis si Greg pero hinabol ko siya. Sabi ko, kamusta ka? Okay ka na ba? Sabi niya, oo naman. Salamat sa pag-aalaga daw kagabi. Sabi ko, walang anuman yon, para saan naman ang pagiging magkaibigan natin. At niyakap niya ako at sobrang saya ko naman. Sobrang saya ng puso ko kasi sobrang tagal na di ko naramdaman ang haplos at yakap niya sa akin. Sa isip ko, napakaganda ng gift ko. Dahil sa pakiramdam ko na gumaganda ang samahan ulit namin ni Greg, ay nabuhayan ako ng loob. Di na muna ako sumama kila mama pabalik ng Mindanao. Sabi ko may asikasuhin pa ako sa school. Lumipas ang mga araw na lagi kami magkasama ulit ni Greg. Dating kulitan, closeness at lambingan. Pero walang label. Para kaming magjowa pero walang label. Alam mo yung pakiramdam na sobrang pag magkasama kayo, masaya ka. Pag magkakulitan kayo, kinikilig ka. Pag nagtatawagan kayo, para kang lumilipad na. Pero walang label. Wala pong kami. Hanggang sa tinutokso na kami lagi ng mga kaibigan namin, pati yung mga pinsan ko. Sa totoo lang, kinikilig po ako. Sa tuwing may tuksuhan at lambingan,
Kinikilig ako. Pero sa tuwing nalalasing po si Greg, bukang bibig niya ang ex niya. At nasasaktan ako kahit wala naman akong karapatan. Hanggang lumipas ang ilang linggo, may tumawag sa akin, nagwawala daw si Greg sa tapat ng bahay ni Liz. Kaya pinuntahan namin siya ng pinsan ko. At nakita nga namin siyang sigaw ng sigaw sa labas at lasing. Nasa labas siya ng apartment ni Liz. Naawat namin siya pero pilit siyang nagpupumiglas kaya sa sobrang inis ko, nasampal ko na siya ng sobrang lakas. Napakiramdam ko kahit ako naalog utak ko. Doon lang siya tumigil, napamura siya sa akin. Kaya sobrang hiya ko na rin at galit ko, umalis na rin ako at iniwan ko siya sa pinsan ko. Nagkita kami kinabukasan na tumingi siya sa akin ng sorry dahil na rin sa ginawa niya. Sabi ko okay nang yon, naiintindihan ko at ako rin naman nagsorry sa kanya. At naging okay ulit kami, balik sa dati. Sa totoo lang po nalalabuan po ako sa aming dalawa. Bakit ba di niya makita ang halaga ko? Andito lang naman ako eh. Bakit di niya ako mapansin? Nagtusuhan kami ng mga pinsan ko na pumunta kaming bar. Kasi nga, syempre pag bumalik na ako ng Mindanao, wala na naman kaming bandingan ng mga pinsan kong babae. Malapit lang naman sa bahay namin yung bar. Sa totoo lang, nung nandun na ako, binuhos ko na lahat. Nung nasa bar na ako, yung huling naaalala ko lang ay talagang lumaklak ako ng lumaklak at nagwalwal ako ng nagwalwal. Bonggang-bongga talaga. Hanggang sa nawalan ako ng malay. At yun yung huling naaalala ko. Pero kinabukasan nagulat ako sa mga sinabi sa akin ng mga pinsan ko. Sobrang kinukulit nila ako, tinutukso nila ako. Nung gabi daw na yon nang nagwalwal ako, walang nakakapigil sa akin. Nagwawala daw ako, kaya tinawag nila si Greg, pati yung pinsan ko, na lalaki. Pinuntahan nila ako sa bar kasama ang pinsan kong lalaki. Pilit daw akong pinapakalma ni Greg pero pinagsasampal ko daw siya at iyak ako ng iyak. Na sinasabi ko daw kay Greg, napakawalang kwenta mong lalaki, napakamanhid mo. Andito naman ako, bakit di mo pa rin makita ang halaga ko? Bakit di na lang ako? Bakit di na lang ako ang mahalin mo? Matagal na kitang mahal. At di ako makapaniwala sa sobrang hiya ko sa sarili ko. Parang wala na akong mukhang iharap sa kanya. Lumipas ang mga araw, di na pupunta si Greg sa bahay. Na dati-rati halos araw-araw siya andon. Kaya di ako nakapagpigil, tinawagan ko siya, sumagot naman siya nang tinanong ko siya. Bakit di na siya nagpupunta? Sabi niya busy lang daw siya kasi nag-review siya para sa board exam niya. Kaya nung narinig ko, alam kong di siya interesadong kausapin ako. Lumipas ang araw na walang paramdam si Greg, wala na din na siyang text kahit tawag sa akin. Di na rin siya dumadalaw. Sobrang sakit na nararamdaman ko kasi mula nung confession na yung gabi na yon, umiiwas na siya sa akin. Kaya ako na ang pumunta sa apartment niya. Opo, nakakahiyaman po. Pero marupok po ako pagdating sa kanya. Pagdating ko sa apartment niya, sobrang lakas ng tugtog. Naririnig ko at dahil di naman nakalak ang pinto, binuksan ko na at nakita ko siyang nakaharap sa computer niya habang tinutungga ang alak. Umiinom na naman siya. Nagulat siya nung nakita niya ako at sabay patay ng music niya. Sabay tanong, anong ginagawa mo dito? Sabi ko, bakit umiinom ka na naman? May problema ka ba? Andito naman ako, andito naman kaming mga pinsan ko. Sabihin mo naman sa amin. Pero sabi niya, wala. Wala daw siyang problema. Pampatulog ko lang to. Kaya sa inis ko napasigaw ako, ano ba ginagawa mo sa sarili mo, Greg? Bakit ba nagkakaganyan ka? At di ko nagustuhan ang sagot niya. Ano bang pakialam mo? Ano ba kita? Napahiya ako sa sarili ko. Kaya nasampal ko siya. Sa pangalawang pagkakataon, nasampal ko na naman siya. At dahil sa galit niya, nagulat ako sa ginawa niya. Bigla niya akong hinawakan sa braso at itinulak sa pintuan ng kwarto niya. At doon, biglang hinalikan niya ako. Pinipilit niya ako.
Sabing, ito ba yung gusto mo? Ito ba, di ba matagal ka ng habol sa akin? Umiiyak na ako eh. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa niya. Hindi ko kalaing magagawa niya sa akin yon. Nagpupumiglas ako pero ang higpit ng pagkahawak niya sa akin. Hanggang sa maitulak ko siya. Pinagsasampal ko siya habang umiiyak ako. At doon pa lamang siya nahimasmasan at napatitig siya na parang nagulat din sa ginawa niya. Napaupo siya habang humihingi ng tawad sa akin. Sobrang rupok ko po, DJ Love, dahil imbis na magalit ako sa kanya, mas lalo akong naawa. Nilapitan ko siya at niyakap. Sabi ko, alam kong di ikaw yan, Greg. Kilala kita. Mabuti kang tao, sobrang kitang minahal dahil doon. Nagkatitigan kaming dalawa. Hanggang sa unti-unting naglapat ang mga labi namin at this time, hindi na pagpupumiglas, kundi ang bilis ng tibok ng puso ko. Napapahigpit ang yakap namin sa isa't isa. Hanggang sa dahan-dahan nang dumudulas ang kamay niya sa likod ko. Nawala po ako, DJ Love. Pakiramdam ko nakalutang na ako. Nagpadala po ako kung saan ako dadalhin ng mga araw na yon. Nung araw na yon, ibigay ko ang sarili ko kay Greg. Ibinigay ko po ito ng walang pag-aalinlangan at pag-atubili dahil mahal ko po siya. Gaya po ng sabi ko, napakarupok ko po. Siya po talaga ang una sa buhay ko. Siya po ang unang lalaki at kumuha ng pagkababae ko. Nagpa siya akong maligo since uuwi na rin ako. Ayoko namang umuwi ng mabaho. At doon sa CR habang naliligo ako, biglang pumasok si Greg. Sabi niya sa akin, pwede daw ba siyang sumabay? At sa CR, naulit na naman ang nangyari. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin ng hubot-hubad. Bigla akong niyakap at diyapos ng halik habang umaagos ang tubig sa mga katawan namin. Siya namang pag-uumapaw ng init at apoy sa mga katawan namin. Binuhat ako at sinandal habang dahan-dahang ipinapasok niya ang matigas, oh my God, na manoy. At sa pagkakataong iyon, wala nang kirot, wala nang sakit, kundi sarap na lang. Abot langit ang nararamdaman ko. Nagpapadala ako sa indayog ng mga katawan namin. Inangkin niya ako ulit sa pangalawang pagkakataon. Sobrang saya ko. Lumipas ang mga araw at ganoon ang sitwasyon namin. Halos araw-araw kaming nagchuchok-tsakan. DJ Love. Ni minsan di ko pa narinig kay Greg na sabihin niyang mahal niya ako. At nalulungkot po ako dahil kahit na alam ng mga pinsan kong may nangyayari ng kakaiba sa amin, hindi niya naman sinasabi dito na kami na magjowa kami. Walang label eh. Kumbaga parang lumalabas akong panakip butas. Fuck body. Fuck body niya lang ako. Isisex niya ako kung kailan niya gusto, kung kailan siya nalilibugan, at ako naman dahil marupok bumibigay kahit walang kasiguraduhan. Kahit walang label kung anong meron kaming dalawa. Wala akong pag-aalinlangan. Lumipas ang mga araw, tsuktsakan kami kung saan man kami abutan. Lagi ako sa apartment niya at lahat ng sulok ng bahay niya. Nagchuchuk-tsakan kami sa sala, sa kusina, sa mesa, sa kwarto, sa CR, kung saan-saan kami aabutan. Di ko na rin mabilang. Until one day naganap ang pinakamasakit na pangyayari sa akin. Nagpunta kami ng mall at habang nasa escalator kami, nakasalubong namin ang ex niya habang paakyat kami pababa si ex. At doon nakita ko sa mga mata ni Greg na mahal niya pa ang ex niya. Nagkatitigan sila na parabang nagpapahiwatig na mahal pa nila ang isa't isa. Hinihiwa ang puso ko. Ang sakit.
Nung mga sandaling iyon, para akong sinasaksak. Totoo nga yung kantang ni Michael V na pinukpok ng martilyo. Kasi parang ganun yung nararamdaman kong sakit. Ang sakit, umiiyak na ako nung mga panahon na yon. Hanggang sa di siya mapakali. Balisa siya, parang wala sa sarili niya, kaya nagpa siya ako umuwi. At di naman siya tumutol. Sa bahay iyak ako ng iyak, sabi ko, ang tanga mo. Kasi ikaw din naman may gusto nito. Napakatanga mo, napakabuba mo, alam mo naman na di ka mahal. Ilang araw akong di pumupunta kay na Greg at di rin nagparamdam sa kanya. Hanggat nag-message siya sa akin, sabi niya, bakit di na daw ako nagpaparamdam at pinapupunta niya ako sa bahay niya. Miss niya na daw ako. Which is alam ko naman, nalilibugan na naman siya. At gusto niya na namang makipag-iyutan sa akin. Pero kasi mahal ko nga siya. At marupok ako, sabi ko nga po. Marupok ako. Sabi ko oo, pupunta ako mayang gabi. Bago ako pumunta, uminom muna ako kasi gusto ko magkaroon ng init sa katawan eh. Gusto ko ibigay sa kanya ang magandang laro na gusto niya. Pagpunta ko sa bahay niya, pagbukas pa lang ng pinto, bigla niya na akong hinalikan, papasok at tinadtad ng halik. At dahil nakainom ako, lumalaban po ako. Kahit nakainom po ako, alam na alam ko ang ginagawa ko kasi di naman po ako lasing. Lumalaban ako sa kanya. At ako mismo, nagugubad ng damit niya. Sa madaling salita, naging wild ako. Mas wild kung wild. Sa mga wild pa siguro, sa mga hayop sa kagubatan. Sa totoo lang, hindi niya nagustuhan ng ginawa ko. Kakaiba daw kasi ang kilos ko at imbis na masarapan siya, bigla siyang huminto at nagtanong. Sabi niya sa akin, nakainom ka ba? Pero wala akong pake. Tinutulak ko siya, pinipilit ko siya. Hanggang sa, di na rin naman siya pumalag. Sobrang nag-init na rin siya at natapos ang gabi ng matinding labanan. At alam ko, nung gabing iyon, sabi ko sa sarili ko, ibinigay ko na ang best ko. Na di niya na makikita pa kahit kanino. At alam ko, di niya na ako makakalimutan kahit kailan at sigurado akong di na siya mawawala pa sa akin. Pero yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko, katangahan ang naisip ko. Kasi mali talaga, kahit naman dati pa, maling-mali na ako. After mangyari ang gabing yung kinabukasan, inhatid niya ako at umuwi ako sa bahay. Sabi niya sa akin, susunduin niya daw ako. Magkita na lang daw kami ulit. Tumango lang ako. Sumapit ang gabi hanggang sa nilalamok na ako kakahintay, walang Greg na dumating. Tinatawagan ko siya pero cannot be reached. Pero binaliwala ko na lang at natulog. Kinabukasan wala pa ring message. Kahit call, ganun pa rin, cannot be reached, kaya kinabahan na ako. Pinuntahan ko na siya sa bahay nila pero walang tao. Sabi ng mga nakatira doon, simula pa daw kahapon nung umalis siya. Di pa daw siya bumabalik. Kinakabahan na ako, baka kung ano nang nangyari. Tinanong ko na rin ng pinsan kong best friend niya kung nagkakausap ba sila. Sabi niya hindi pa daw at di pa din sila nagkikita. Ilang araw pa ang lumipas at wala pa rin paramdam. Sobrang alalanan talaga ako. Babalik-balik ako sa apartment niya pero wala pa rin. Chinicheck ko FB niya, kung may update siya sa Facebook niya, wala pa rin. Messenger niya, wala din. Hanggang nung huling punta ko, sabi ko sa kapitbahay niya na i-message ako pag andun na si Greg. Makalipas ang 3 araw, nag-message sa akin kapitbahay niya. Andun daw si Greg at parang naghahakot ng gamit. Bilisan ko daw. Kasi baka di ko na mabutan. Dali-dali akong pumunta, isinama ko pinsan kong babae. Ngunit paalis na siya, kaya di ko na siya naabutan pa. Pero naabutan ko ang taxi niya, kaya pinasundan ko siya sa taxi na sinasakyan ko. Habang sinusundan ko siya, iyak ng iyak ako. Kasi iba ang nararamdaman ko eh. Iyak ng iyak ako kasi iba na yung nararamdaman ko. At ayun na nga, pagdating sa lugar, pinuntahan niya. Sobrang nagulat ako, durog na naman ako. Nakita ko ang babaeng lumabas at yumakap sa kanya. Si Liz. Si Liz na ex niya. Si Liz. Nakasama niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya kahit pinipigilan ako ng pinsang ko, lumabas ako ng taxi habang papasok.
Habang papasok sila, sumisigaw ako at tinawag siya. Laking gulat ni Greg nung makita ako. Sa sobrang galit ko, pinagsasampal-sampal ko siya. Sinabunutan ko ang babae niya. Pero sa totoo lang, wala naman akong karapatan. Pero galit na galit ako, parang makakapatay ako sa galit. Ang mga oras na yun, parang makakapatay na ako. Hanggang sa hinawakan ako ni Greg. At sinabing, ano bang ginagawa mo dito? Tsaka bakit pag galit na galit ka, ano bang karapatan mong magalit? Sino ka ba? Sino ka ba? Jowa ba kita? As far as I'm concerned, hindi kita girlfriend. Parang naimasmasan ako. Sakit. Ang sakit palang marinig yung ganon. Doon ko palang napagtanto yung pakiramdam na parang pinuhusan ako ng ice. Parang nag-ice bucket challenge ako. Binagsakan ng langit at lupa. Yung ganong pakiramdam. Tigilan mo na ako, Emma. Alam mo naman na noon pa man si Liz ang mahal ko. Nagmamakaawa ko. Hinahawakan ko siya sa paa. Lumulod ako sa kanya. Sabi ko, ginawa ko naman lahat para sa'yo. Ginawa ko lahat para pasayahin ka. Binigay ko sa'yo lahat. Bakit di mo na lang ako piliin? Ako na lang, Greg, please. Sobrang binaba ko yung sarili ko. Nakakahiya. Nawalan ako ng respeto. Pero sorry lang ang narinig ko sa kanya at iniwan niya ako sa kalsada habang nakalupasay. Niyakap na lang ako ng pinsan ko at pinilit ibalik sa taxi. Ay, wasak, durug. As in, wasak na wasak ako. Walang natira sa akin. Sobra kong winasak ang pagkatao ko. Nawalan ako ng respeto sa sarili ko dahil sa sobrang pagmamahal ko at ginawa niya lang pala akong rebound. Ginawa niya lang akong panakip butas, fuck body, ka-sex. Kaya, pakiramdam ko wala na akong mukhang iharap sa mga tao. After ilang months, nalaman ko na buntis pala ako. Yes, nabuntis po ako kay Greg. Pero di ko na po pinaalam sa kanya para saan pa. Wala na rin naman siyang pakialam at kaya kong buhayin ang anak ko. Nagdesisyon akong umuwi ng Mindanao kila mama at papa. Although malungkot sila mama dahil nabuntis ako ng walang asawa, pero sobrang saya pa rin nila dahil umuwi ako na may kasama pang anghel. Makalipas ang ilang buwan, naisilang ko na rin ng isang malusog at magandang anghel. Si Baby Angel. Siya ang bumuo ng nawasak kong pagkatao. Siya ulit ang nagpuno ng nawala kong respeto sa sarili ko. Sa kanya na lang ako kumapit. Malungkot man sa tuwing pinagmamasdan ko ang anak ko kasi syempre wala siyang makikilalang ama. Pero alam ko bubusugin ko siya ng pagmamahal at andyan sila mama at papa na sobrang mahal na mahal siya. Makalipas ang 1 taon at nagpagdesisyonan kong mag-asikaso ng papers ko. Kasi kailangan kong magtrabaho at mag-asikaso. Kasi yung tita ko sa California, pinapupunta ko at may maganda daw silang may offer sa akin na trabaho. Bilang nababagay daw sa kurso ko. Mahirap man iwan ng anak ko pero lumuwas ako ng Maynila para sikasuhin mga papers ko. At sa taon ding inyon, sinerte ako makaalis ng bansa. Naiwan ang anak ko sa pangangalaga nila mama pero dahil tiwala ako kila mama na hindi pababayaan ang anak ko. 5 years na po ako dito sa California DJ Lab at di pa po ako umuwi ng Pilipinas. Malaki na rin po ang anak ko. Pero hindi naman po masyadong mahirap kasi video ko lang naman lagi. At saka inaayos ko din citizenship ko dito para mapetisyon ko na sila, mama at papa, pati anak ko. Ganda po ng kalagayan ko dito. Maganda ang trabaho ko. At wala na munang jowa. Siyempre, focus muna tayo sa karera. Sa ngayon din, wala pa rin naman akong balak magjowa. Kung may dadating na tamang tao, why not? Kung wala din naman, ayos lang. May anak naman na ako.
Wala na rin po akong balita sa ama ng anak ko. Pero, ayos na yon. Wala na po yun. Ayos na po ako at sobrang nakamove on na rin po ako. At napatawad ko na rin po siya. Minsan na rin ako nagmahal at umabot sa puntong kahit sarili ko, nakalimutan ko ng respeto. Kung meron man akong natutunan sa mga pinagdaanan ko noon, yun ay ang self-respect. Mahalin ang sarili mo bago mahalin ang iba. Kasi lahat ng tao deserve magmahal. At deserve din nilang mahalin. Pero kung darating ka na sa puntong mawawalan ka na mas karespeto sa sarili mo, ay hindi na po tama yon. Self-respect and love yourself more. Kasi wala pang ibang mabibigay nun kundi ikaw lang. Maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig. Ito po ulit ang inyong Deji Love. At hanggang sa susunod na kwentong inyong mapakikinggan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone!